Kumikita kasi at nagsasucess ang business ng kapitbahay mo or ng kakilala mo. Ang gagawin mo is dahil sabog na sabog yung ihawa niya at saka yung lugawan niya, tatayo ka rin ng same type of business na ginagawa niya. So, wala naman na problema dyan, no? Dapat alam mo ano ba ang naging hakbang niya para maging successful ang kanyang business or ang negosyo na ginagawa niya ngayon, no? At isa pa, diskarte, no, na ginawa niya para maging successful ang business niya. At bago yan, ito muna ang kwento. 2010, no? Nung time na yan na nagbabarko na ako, nakasave tayo ng sapat para makaumpisa ng isang negosyo, no? At syempre, dahil nung time na yon, sabog na sabog yung lending business sa lugar namin. Kaya sabi ko, meron naman ako sapat na pera para pang paikot, no, na yung lending business na yan. Kaya pinasok ko siya. At sa umpisa, maganda naman ang takbo at tuloy-tuloy naman yung return, bumabalik yung kapital at saka yung kumikita talaga nung first 6 months. Doon na naramdaman ko na nung 7 month dahil medyo nagkakaroon na ng delay yung mga bayad nila, no? Hindi na sila nakakabayad sa saktong oras at yung iba nagsialisa na sa lugar namin, hindi mo na mahagilap, no? At in short, hindi naka-recover yung business. Lang, no? Dandahan talaga bumagsak. Yung naiwan sa atin, yung mga listahan lang ng utang sa atin. Ang problema lang kasi, masyado ako nag-assume na porket successful ang lending business na ginagawa nila sa lugar namin, akala ko na maging successful din yung lending business pag ako na yung humawak. It doesn't like that pala pagdating sa negosyo, no? Kaya ang ginawa ko is medyo nag-aral muna tayo, bumili tayo ng mga business book, no? At medyo nag-step back muna tayo ng konti at hanggang sa isang beses ay napanood natin yung video ni Kasusyong Arvin at doon, no? Doon ko natutunan na mayroon palang mga success factor yung pagninegosyo. Ba itong mga success factor na to na tinatawag, isa na dito yung branding na tinatawag. At saka mahabang usapin yan pagdating sa branding. Yung pinakamalapit lang naman na definition yan ng branding, kung yung isang bagay talaga na yung gagawin mo na hindi ka talaga makalimutan ng mga customer mo, no? Ano ba yung gagawin mo para tatak na tatak sa isipan ng mga client mo, ng mga customer mo? It's either experience or masarap pa yung pagkain mo, like, tsaka yung mga isa pang success factor, ang location, very important din pala, no? Location. Ito ba ay accessible ba? Ito ba ay visible, no? May foot traffic ba sa area mo? Importante din yan, no? Yung tinatawag na location. At saka kung ano ba yung service na pinoprovide mo sa mga client mo, sa customer mo, no? What kind of service na pinoprovide mo sa kanila. Sumunod pa ay importante din pala yung pag-training sa mga employee. Kailangan yung mga employee mo mayroon din training. At yun, lahat ng mga success factor na yan ay pumasok lang ako sa isang negosyo, which is nga hindi ko nga alam yan kung ano ba ang mga ano ba ang dapat na gagawin pag nag-business ka. So doon ko lang nalaman after ng isang failure ko sa pag-venture ko sa kanyang business, doon ko lang nalaman na mayroon palang mga ganyan pagdating sa negosyo. So, ako lang naman to dahil gusto ko at naniniwala ako na pag itong mga simpleng video na ginagawa natin, no, marami ang matulungan nito at hindi na
matulad sa akin, no? Na pasok lang ng pasok basta sabi lang na mag-business, business, pero kailangan talaga na magkaroon talaga ng self-assessment. Yung maintindihan nila na hindi lang pala gaya ng business. Yung mga factors talaga na binanggit kanina, hindi natin pwede yan talikuran, no? O pagtakbuhan. Kailangan harapin natin at labanan natin yan. Gagawa tayo ng sarili natin na homework para makadevelop tayo ng ability at saka yung skill, no, na magamit natin sa pagpapatakbo ng isang business, no. Kaya ikaw dyan, no, na nagbabalak na magnegosyo, hindi mo nakikita ang other side ng story ng pagiging successful ng isang ng kakilala mo. Dumaan din yan sa dumaan din yan sa gapang, dumaan din yan sa hirap, no? Sa dumaan din yan sa pag-develop ng skill niya at pag-handle ng mga ng different kind of failure, no? Kaya ang pagbangon ulit, pagkadapa, tapos lalaban na naman, no? Kaya kailangan disiplinahin talaga yung sarili natin para ma-improve natin yung self natin. Kung nagustuhan mo yung video na to, please like and share. Hanggang sa muli, ito po si Chief Officer Ricky, isang seaman at entrepreneur na nagsasabing, Abantita, Abyan.